Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo is general life, and we have 5 of Cups. Ayan. So, may pinag-aalala si Pisces dito. Maybe you are worrying about something. You are worrying about something dito, Pisces, na baka nang hinayang kayo dahil yun ang gusto ninyong mangyari. Nang hinayang kayo kasi yun ang gusto ninyong makuha, ma-experience, yung mga ganon, no? Or baka may na-miss ninyo ang oportunidad, pwedeng ganon. Or maybe you have lost someone, diba? So, depende sa inyong sitwasyon, but yeah, meron kayong ikinalulungkot. But, yung message sa inyo dito ng 5 of Cups, the more you dwell on what you don't have, or the more you focus on kung ano ang nawala sa'yo, or kung ano ang wala sa'yo, mas lalo ka lang nag-a-attract ng ganun ding klaseng energy. Kasi always remember, like kung sinasabi ito, na like attracts like. Diba? Kung anong energy ang pino-project ninyo, yun at yun ang ibabalik sa'yo ng universe. Kasi, yun ang imamagnetize din ninyo. Hindi kayo magpo-project ng positivity tapos negative ang dadating sa inyo. Hindi po ganun. When you are projecting positivity, positive din ang ma-attract ninyo towards you. Positive din ang dadating sa buhay ninyo. Pero kung negatibo din ang iniisip mo, negatibo din yung mga sinasabi mo, negatibo yung nasa puso mo, then for sure, no, negative din ang mangyayari. Negative din ang mga dadating. Ganun yun, ano, like attracts like. Kaya if you are going to dwell on this, no, kung ano mga naging losses mo, ano yung wala sa'yo, ano yung hindi dumating, no, those are negativity. So, for sure, no, yun din ang maa-attract ninyo. Kaya as much as possible, transmute this energy into something positive. Diba? Para na makapag-progress kayo, mag-move on na kayo, yung ganon. Kasi, if you will be dwelling on this negative energy, mai-stuck pa kayo dyan ng matagal-tagal pa. Kasi you are going to attract more negativity into your life. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe sa iyo. For money, career, and finances, we have justice. You're getting what you deserve. Pagdating sa pera, sa trabaho, sa career ninyo, kung ano man ang pinaglalaban ninyo rito, you are going to get it. Siguro, may mga pinaglalaban kayo, no, na kunyari, karapatan ninyo sa trabaho, diba? Baka hindi sa inyo binibigay, no? Kaya siguro kino-complain ninyo, no? Sweldo, promotion, siguro, ano pa ba, pay raise, no? Baka, yun ang mga hindi binibigay sa'yo. Baka yun ang mga hindi, ginagrant sa iyo, pero right mo yun, karapatan mo yun, no, bilang empleyado. So, maaaring yun ang mga ipinaglalaban ng iba sa inyo rito. And, kung kunyari, nasa korte kayo, no, ipapanalo nyo yan, no? Kasi when the justice energy comes in, at mayroon kayong mga ipinaglalaban sa korte, that signifies, no, na magkakaroon ng magandang resulta ito, no? And ang resulta nito would be in your favor. So, what else? Family, relationships, we have devil. So, siguro ang iba sa inyo dito is dealing with a Capricorn, no? Pwedeng ang iba sa inyo dealing with a Capricorn. Pwede rin na ang iba sa inyo rito has an obsession. Baka obsessed, no? Kung hindi kayo ang obsessed sa person ninyo, baka yung person ninyo ang obsessed sa inyo. Yung parang you're addicted, no? Addicted to your person, to your relationship, very clingy siguro. So, siguro, kung hindi kayo yon, baka yung person ninyo, no? Yung very clingy sa inyo, yung parang hindi na makahinga yung isa sa inyo because of too much attention, too much pagtatanong lagi ng person ninyo, yung ganun, yung baka very suffocating, diba? Ang sitwasyon na ninyo ngayon sa inyong relasyon. So, it's either kayo yung
nagpapasikip nito or baka yung person ninyo nagpapasikip nito, no? So, tignan natin kung ano ang messages ninyo pa. Let's dig deeper. And I would like muna to say thank you for being here. Thank you for supporting my channel, for subscribing. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And also, thank you for sending me donation through Super Thanks at pati na rin sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat. At bukas na din yung membership po, no, sa channel. Kaya kung interested po kayo mag-join, just check it out po. So, Four of Swords is clarifying the Five of Cups. Ayan. So, Pisces, nai-stress kayo, no? Maybe ang iba sa inyo dito is becoming stressed out dahil sa sitwasyon na yan. Na nanghinayang kayo, or may nawala sa'yo, or may hindi dumating, hindi nangyari, hindi nag-come to fruition. So, you've been stressed out. Kaya, pahinga ka na, okay? Magpahinga ka muna, talikuran mo muna yan, mag-time out ka muna sa sitwasyon na yan. Kasi kapag nakapagpahinga ka, your body will be renewed and you will be more pwedeng makapag-isip ka dyan pagising mo, makapag-isip ka dyan na mas positibo na, diba? Magkaroon na ng clarity, no, ang isip ninyo. So, pwedeng ganun. Kasi sometimes, pag pagod tayo, yun, no, lumalabas ang imbalances. Kapag pagod tayo, maraming problema ang nag-a-arise. Kaya, pahinga ka muna, ibigay mo to sa sarili mo, ibalato mo na to sa sarili mo na mag-rest ka. Okay? So, dito naman sa justice is being clarified by the star. Ayan. So, talaga, no, mapagtatagumpayan mo kung anong pinaglalaban mo dito, you will succeed and you will be given a new path, no, to take on. At kasi si star, new beginning energy ito no? Galing ka sa hirap, galing ka sa difficult situation dito, and you will be given a new path, no, to walk on para makapagbagong buhay ka. So, feeling ko dito, makukuha mo kung ano yung ipinaglalaban mo. Okay? Sa devil energy, we have 9 of cups. Ayan. So, you know what? Magiging masaya ka rito. No? Magiging masaya ka. Siguro, magkakaroon ka rito ng pagkakataon o realization na kung kayo, lalo na, no, kung kayo rito yung very clingy, kayo rito yung parang hindi na ninyo binibigyan ng pagkakataon na makapag-breathe, 'di ba, sa relationship ang person niyo, siguro magkakaroon ka dito ng realization, no? One day you will be realizing na teka lang, parang sinasakal ko naman yung person ko. Parang manonotice mo siguro ng behavior din ng person mo, nag-iiba na, yung ganon. And maybe yun ang magiging eye-opener mo na teka lang, baka mas napapasama na, no? Yung pagiging clingy ko, yung pagiging super attached ko, obsessed ko sa person ko, baka nasa-suffocate na siya. Kaya maaari, no, na ikaw mismo magkaroon ng realization to change your situation, no, to change your behavior towards your person. Kaya kasi sa 9 of Cups, this is happiness and joy. No? This is happiness and joy. Kaya magiging masaya ka. Hindi ka magiging masaya if you are going to be like this, na parang pinasok mo lang yung person mo sa matchbox at dyan na lang siya umiikot, diba? Sa matchbox na yan. So, hindi siya magiging masaya dyan for sure, pati kayo. Kaya maaaring you are going also to loosen your grip, kumbaga, sa relasyon ninyo, at baka you are going to allow your person to be himself or to be herself then, no? Kaya magiging masaya ka din, no? So, feeling ko you're going to realize, no, na this is not going to work, no? Kaya mag-a-adjust ka dyan, kaya magiging masaya din kayo, no? This is also 9 of Cups. This is happiness and joy. This is also success. So, magtatagumpay din talaga ang inyong relationship dito with your effort and your person's effort. At baka may mga wishes ka na magka-come to fruition na sa ngayon na linked sa inyong relationship. Kaya good luck. So, final message ni Pisces is Unicorn Portal. Focus your light and listen for a message. Ayan. So, siguro mayroon ditong guidance, no? Divine guidance na pinapadala sa inyo ng Divine Universe, and you are going to listen to it. You are going to follow that
guidance. Kaya siguro baka gabayan para sa inyo dito, specifically sa relasyon ninyo, no? At yan ang gagawin ninyo. Yan ang gagamitin ninyo para maging gabay, no? Sa pag-aayos mo ng sarili mo, para maging maganda ang inyong relasyon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.